144 million monthly payment kay Kaufman versus sa salin ni Digong at ni Sara. Isang nakakaintriga at mahirap unawain na usapin ang kasalukuyang umiikot sa mga online article. Ang laki ng professional fee ng abogado ng pamilya Duterte kumpara sa kanilang idineklara na yaman o ang kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALIN. Maaaring hindi tayo eksperto sa matematika o batas, ngunit ang lohika at common sense ay sapat upang talungin ang mga numerong indilatag. Ang balita ay tumutukoy kay Attorney Nicholas Kaufman, ang British-Israeli lawyer na sinasabing tumatanggap ng napakalaking bayad na $2.5 million bawat buwan. Kung i-convert ito sa pera ng Pilipinas, ang halaga ay umaabot sa humigit kumulang 144 million pesos kada buwan. Ito ay isang halagang tanging mga bilyonaryo lamang ang makakayang magbayad. Kung titignan ang sitwasyon na tumagal na ng 9 na buwan ang kaso at posibleng magpatuloy pa hanggang sa susunod na taon, gaano nakalaki ang kabuuang nagastos? Kung aabutin pa ng 1 taon ang pag-usad ng kaso, ang kabuuang bayad sa abogado ay aabot sa 1.72 billion pesos, isang numerong lampas sa imahinasyon. Ang pagtataka ay lalong lumalaki kung ikukumpara ang bayarin na ito sa opisyal na deklarasyon ng yaman ng pamilya na nakasaad sa kanilang SALIN. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang exit SALIN noong Hulyo 2022, idineklara niya ang net worth na 37.3 million pesos lamang. Ang Vice Presidente Sara Duterte, ang kanyang yaman naman ay tumaas mula 71.1 million pesos noong Hunyo 2022 tungo sa 88.51 million pesos noong Disyembre 2024. Ang kabuuang pinakamataas na deklarang net worth ng dalawa ay aabot sa 125.81 million pesos. Dito nag-uumpisa ang kalituhan at ang hamon sa lohika. Pansinin ang malaking agwat. 144 million pesos ang halaga ng 1 buwan na professional fee ng abogado. 125.81 million pesos ang pinagsamang kabuuang deklaradong net worth ng dalawang miyembro ng pamilya. Kung ang halaga na kailangan nilang bayaran sa abogado sa loob lamang ng 1 buwan ay mas mataas pa sa kanilang combined at maximum na idineklara sa SALIN, paano nila kayang tustusan ang mga gastusin, lalo na kung ang kaso ay aabot sa 1.7 billion pesos sa loob ng 1 taon. Ang tanong na ito ang siyang nagpapalagay sa marami na ang SALIN ay parang budget ng estudyante pero ang lawyer fees ay pang billionaire package. Ito rin ang nagdudulot ng katanungan tungkol sa sustainability o kakayahan nilang ituloy ang gastusing ito ng pangmatagalan dahil sa normal na lohika, ang kanilang idineklara na yaman ay matagal nang naubos. Ang pagtataka ng publiko ay simple. Kung hindi nagtutugma ang mga numero, saan nagmumula ang pondo? Ang issue ay hindi na lamang tungkol sa personal na usapin, kundi sa prinsipyo ng transparency at pananagutan ng mga naglilingkod sa gobyerno. Para mawala ang pagdududa, kailangan ng malinaw na paliwanag kung saan nanggagaling ang pondo na kayang bayaran ang isang serbisyo na malaki ang diferensya sa idineklara nilang yaman. Ang tanging paraan upang maintindihan ng lahat ang financial magic na ito ay sa pamamagitan ng transparency.